I am the way, the truth, and the life, says the Lord. No one comes to the Father except through me. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them, "Strive to enter through the narrow gate. For many, I tell you, will attempt to enter, but will not be strong enough. After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, 'Lord, open the door for us.' He will say to you in reply, 'I do not know where you are from.' And you will say, 'We ate and drank in your company, and you taught in our streets.' Then he will say to you, 'I do not know where you are from. Depart from me, all you evildoers.' And there will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves cast out. And people will come from the east and the west, and from the north and the south, and will recline at table in the kingdom of God. For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi natin ng good morning. We are now on the 21st Sunday in Ordinary Time. Katatapos-tapos lamang ho ng ating fiesta, ang Solemnity of the Our Lady of the Assumption. At alam mo ninyo, nung bata tayo, tandaan natin si Maria, ang kanyang gantimpala sa pagiging matapat na lingkod ng Diyos, hindi lang sa pagiging ina ng Diyos, kundi sa kanyang pagiging matapat na ina ng Diyos. No? When she obeyed, trusted, and believed the will and the plan of God for her. And what is the reward? Heaven. Kaya nga nung bata tayo, yan ang lagi sinasabi rin sa atin na matatanda. Sige ka, pag hindi ka sumunod, hindi ka pupuntang langit. Kaya tayo naman, pupunta kaya ako ng langit? Pero nung tumanda-tanda na ho tayo, years ago, meron pong isang sikat, matunog na tanong. Ito yung tanong na, maliligtas ka ba? Pakitanong nyo nga po yung katabi ninyo, maliligtas ka ba? Parang tinakot mo, ano? Maliligtas ka ba? Alam nyo, napakamatunog ng tanong na yan. Nung mga kapatid nating nag-iikot-ikot sa bahay-bahay, sa jeep, sa palengke, sa mall, sa bus, tatanungin ka niyan. Bago nila sabihin, gusto mo umaten ka sa amin. Bago ka nila imbitahan, tatanungin ka nila. Minsan binibiro lang natin, pinagtatawanan pa natin, nilalampasan pa natin. Pero, kung tatanungin mo ang sarili mo ngayon, kahit ngayon din, o maya-maya kung nahihiya ka, tanungin mo ang sarili mo, oo nga, maliligtas nga kaya ba ako? Pag biglang nangyari ang tinatawag nilang the big one, pag biglang nangyari ang araw ng paghuhukom,
O, mas simplehan na lang na natin. Pag biglang dinalaw ka ng kamatayan, sa tingin mo, maliligtas ka. Napakahalagang tanong na yan. Alam niyo mga kapatid, mahirap magsalita. At mahirap ding humusga. Ay, ang taong yan, hindi maliligtas yan. Ay, ang mga yan, nako, hindi maliligtas yan. And so ikaw, are you sure? Mahirap magsalita ng tapos. At mahirap ding manghusga kung sino ang maliligtas. Alam mo ninyo, nung ako'y bagong pari, sa balik-balik sa Most Holy Trinity Parish, kung nasaan si Father Benji ngayon naka-assign, doon ako nagdikon, doon ako naging unang pari. Yung aking parish priest, isang gabi, niyaya niya ako, sabi niya, Father Hans, samahan mo ko sa dati kong parokya, namatay yung isa naming PPC head. Ako'y naka-t-shirt na lang ho, isa kapantalon. Sabi ko, Father, magbibis lang ko. Wag na, mabilis lang tayo. So si Father, yung driver, naka-uniform pass at ako. Pagdating ho namin doon sa dati niyang simbahan, mukhang na-miss siya ng mga parishioner niya, nakalimutang may patay, nagtakbuhan sa kanya, nagtawanan, nagkamustahan. So sabi niyo mga nandoon, halika Father, magmerienda muna kayo. Si Father naman, dumiretso rin kagad. Minsan ako nahihiya niya, hindi mo pa nakikita yung patay, nakasesto ka na, nakamerienda na kagad. So ngayon naupo ho kami. Pag upo ho namin, may lumapit, may dalang merienda. Sabi kay Father, Father, magmerienda ka muna. Pagtapos kay Father, sabi sa driver, Kuya, magmerienda ka muna. Pagtapat sa akin, sabi sa akin, hawakan mo nga muna ito. Ako naman, hawak-hawak ko yung tray ng merienda. Sabi ngayon ni Father, uy, ano ka ba? Pare din yan. Sabi nung ng lalaki, ay, naku, sorry. Akala ko hindi ka pare. Sa isip-isip ko, dahil ba sa suot ko? O dahil sa, yun ay dati ha? Dahil sa batang-batang mukha ko? Yun ay dati ha? Baka ba masabihin nyo, parang hindi naman. That was 17 years ago. Alam nyo, mahirap bumatay lang sa nakikita. Lalo na kung hindi tayo sigurado. Mahirap humusga at magsalita. At ano lang ang payo ni Kristo? Simple lang ang payo ng Panginoon sa linggong ito. Para maligtas, lagi tayong maging handa. Para maligtas daw, sabi ng unang pagbasa natin, sabi ni Propeta Isaías, para maligtas, una, lagi nating tatandaan, isang araw, for sure, darating ang Panginoon para hatulan ang lahat. Hahatulan tayo isang araw. Hindi ng kung sino-sino, kundi ng Panginoon. At yan ay gagawin niya hindi lamang ayon sa kanyang kabutihan, kundi ayon din sa kanyang kapangyarihan. Simple lang ang sinasabi ng unang pagbasa, ang gumawa ng masama, parurusahan. At ang nabuhay sa kabutihan, gagantimpalaan. Simple as that. Huwag na tayong magdahilan pa. Kaya nga, ang mas kakatakutan natin, ang mas pinaghahandaan natin, ang mas paniniwalaan natin, ay hindi ang paghahatol ng kung sino-sinong tao, kundi ang paghuhusga ng Panginoon sa iyo isang araw. Huwag mo rin pangungunahan ang Diyos. Wala sa atin ng tunay na pagpapasya kung sino ang maliligtas at hindi maliligtas. Lagi ko itong sinasabi, kung minsan sa aking mga talk, alam niyo yung mga taong ang lakas-lakas ng loob at sasabihin kami lang ang maliligtas, baka sila ang unang mapalabas. Kaya nga, ano ang sabi ng ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo? Huwag kayong panghihinaan ng loob. Huwag kayong masisiraan ng loob kagad kapag itinatama ka. Huwag kang susuko kaagad. Huwag kang aayaw kaagad kapag kailangan mo nang itama. At kung kailangang ikaw na ang magsasalita
At kung kinakailangang ikaw na ang gumawa ng pagtatama, huwag ka bastang natatakot at huwag kang madamot. Basta gawin mo ito ng walang galit at kayabangan. Kundi ang sabi ng ikalawang pagbasa, katulad ng isang mabuting magulang, gawin mo ang pagtatama ng may pagmamalasakit at pag-asa, na kaya itinatama mo dahil naniniwala ka na pwede pa siyang magbago. Ngayon, pag hindi na nagbago at ayaw makinig sa'yo, hindi mo na problema yon. Ang mahalaga, nakinig ka sa tawag ng Diyos sa iyo. Maging katulad ka ng mga propeta at mga hinirang ng Diyos na maging daan ng kaligtasan at hindi ka pahamakan ng ibang tao. Kapag ikaw na ang tinawag na magtama sa iba, huwag kang matakot at madamot. Huwag mong sasabihin na hayaan mo na sila. Tandaan natin, ang sabi ng simbahan, there is the sin not only of commission, but the sin of omission. Wala akong kasalanan sa Kanya dahil wala akong ginawang mali sa Kanya. Pero wala ka rin ginawang tama para sa Kanya. Kaya nga, sa ating ebanghelyo ngayon, sa tunay na buhay, baka sabihin niyo, Father, madaling sabihin yan. Mahirap gawin. Lalo na kapag ang itatama ko ay pinakikinabangan ko. Lalo na kapag ang itinatama ko, mas mataas, mas matalino, mas mayaman sa akin. Kaya ano sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo? Sa tunay na buhay, hindi naman talaga madaling tumanggap ng pagkakamali. Hindi madaling tumanggap ng pagtatama ng iba. Magsasalita ka pa lang, babarahin ka na. Magsasalita ka pa lang, huhusgahan ka na. Magsasalita ka pa lang, ginagawan ka na ng mali. Sabi ni Kristo, hindi madali. At hindi rin madaling magsalita at magtama sa iba. Pero, yan ang daan ng krus. Yan ang paraan ni Jesus. Yan ay paalala sa atin tungkol sa makipot na daan patungong kaligtasan. Ang kaligtasan, pinaghihirapan. Ang kabutihan, pinaghihirapan. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon na maraming sinungaling, maraming manloloko, maraming mandaraya, mag-iingat po tayo. Mag-ingat tayo na mapaniwala na lang nila ng basta-basta sa pagkakaroon ng kayamanan, pera, kasikatan, kaginhawaan o kapangyarihan sa madali at mabilis na paraan. Kaya nga, isang mahalagang payo ng mabuting magulang, anak, pinaghihirapan yan. Hindi mo kailangang manira, manggamit, manakit ng iba para mauna kang maligtas, para mauna kang guminhawa. Napakaliwanag ng sinasabi ni Kristo sa huling bahagi ng Ebanghelyo. May nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. As we continue this celebration, huwag natin tignan ang buhay bilang karera kung sino ang mauuna o mahuhuling maligtas. Una, walang makapagsasabi ng araw ng kamatayan at paghuhukom. Wala ring pwedeng magyabang na siya'y sigurado ng maliligtas. Pero araw-araw, sana lagi nating hinahangad ang tunay na kaligtasan. At hindi man laging maging madali ang magpakabait, ang magpakabuti, sigurado at paniwalaan mo na may kaligtasan sa mabuhay at mamatay sa kabutihan. Lagi tayong maging handa. Araw-araw, dumarating ang Panginoon, nililigtas ka
ng Panginoon. Hindi lang tayo maliligtas, iniligtas na tayo ng Panginoon. Amen.